Buhay Lakwatsa. Grabe si Lord, no? Sobra. Another, hindi ko mapaliwanag na lugar, pinagdalhan niya sa atin ngayon para sa isang bagong lakwatsa. Andito ako mismo exactly sa Bliss Center. Grabe, yung palang tagline, di ba? Best life is serving society. So, dun pa lamang, no, mararamdaman mo na malalim yung kahulugan ng lugar na ito at yun yung kailangan kong ma-discover, no? So, mukhang ang daming prepare dito sa akin ng Lord, no? Katabi ko ngayon ang ating mga sisters in Christ. Di ba? Si Ma'am Jessie and si Ma'am Josie. Ayan, di ba? Nakakalito. JJ na lang. JJ, sige. So, mukhang ang daming kwento nating ang daming story na mapapagkwentuhan natin sa loob ng farm na ito. Totoo Tama po. ba ako? Tama, ma'am. Tama po yan. Okay, sige. In a nutshell, ano po yung nandito ngayon? Okay. Ito po ay proyekto ng Panginoon. Okay. Okay, so hindi po namin magagawa lahat ng ginawa namin dito kung hindi sa Kanya. Nagsimula kay Lord at I'm sure na kay Lord din magtatapos. Ito po ay mushroom farm. Meron tayo rito. Doon po tayo una nagsimula. Meron po tayo ngayon na simbahan dito. At meron din po tayo ngayon na Blissia Resto Cafe. Oh, grabe. Yan. So, na-amaze ako, no? Parang sobrang perfect nung lugar. And sabi nga ni Ma'am, yung Blissia means, perfect joy? A place, a state of perfect peace, perfect joy. A place of perfect joy. Yes. Ayan. Amazing. Sige, so himayin natin kung ano yung mga meron dito para magkaroon ng idea kayo kung ano yung pwede niyong puntahan sa lugar na to. Okay, unahin Yes. natin yung farm. Tara Sige, na po. Tara na. Tara ka. So, Ma'am Jessie and Yes Josie, po. ayan, papunta tayo sa Bliss Farm. Okay, so anong meron dyan? Okay, dito po ang ating mushroom production. We're doing here oyster mushroom po. Ito po ang ating pinoproduce po dito, ma'am. So we have at the moment po, ma'am, meron po tayong at least 120,000 fruiting bags na namumunga po sa 6 growing houses that we have, na diyan po natin kinukuha yung mga sinusupply po natin sa iba't ibang kliyente. Diyan din po natin kinukuha yung ginagawa po ni Roomly Yours na mga produkto. At higit sa lahat, diyan po nanggagaling yung pong mga niluluto po natin sa Blissia Resto Cafe. Yes. Grabe naman. So, wala ka nang hahanapin pa. So, siguradong fresh na fresh, no? Fresh Yung po. Yes, ma'am. niluluto ngayon Yes, dyan. ma'am. Opo. Iba talaga si Lord mag-conceptualize Yes. ng isang negosyo. Opo, at saka, yeah, exactly po. And it's unlimited. Yung pong potential ng mga magagawa po when you trust God, His timing, His will. Sobra pong dami ang kanyang unlimited resources, unlimited na mga strategies, mga businesses na pwede pa pong gawin mula po sa isang negosyo na nagsimula lamang po dito sa mushroom farm. Oo, di ba isang idea lang yun eh. Yes, Tapos ma'am. magko-connect na. Opo. Bigyan ka na niya ng wisdom Yes. kung Yes po. paano gagamitin yun, ano? Yes. Oo, talaga. Anyway, so bakit po mushroom ang napili ninyo? Of all the halaman and products, di ba? Why mushroom? Yan, maganda po yan. Kasi actually, we are not both a farmer or both of us, wala po kaming experience po Background. sa pagmamashroom. Yung pong pamangking ko po, nag-work po siya sa DA and he recommended to me na maganda raw pong business po ang oyster mushroom. And so we trusted him na okay po na business po yung mushroom. Kaya po doon tayo nagsimula. Oo. And So nagsimula po kami sa Pangasinan, pero sobrang init. Okay. So may sabi po sa amin, kung talagang seryoso kayo sa mushroom, lipat kayo sa Tagaytay. So we eventually looked for a place, pero dito kami dinala talaga ni Lord eh. So dito po kami sa Pajo Alfonso napunta, and He also brought people to us. So lahat po ng mga staff namin dito, mga locals. So nagpunta po kami una sa barangay, sabi nila sa amin, pwede bang mga local ang kuhanin ninyo? Kasi wala silang mga trabaho. Sabi Yeah. namin, okay naman po. Kasi wala naman kaming kilala dito. yeah, we don't know anyone po.
Except yung agent na yan, nagbenta po ng tsaka lupa. yung binilihan namin ng lupa. So, Oo, kasi I understand you live in Australia. Australia. Yeah, Yes, ma'am. Siya po ay occupational therapist. I'm a civil engineer in profession, but we left our jobs. We left our jobs po kasi ang heart po talaga namin is for me to pastor churches and plant churches po. Ang atin naman po ay community development programs makatulong po po. sa komunidad. Oh, okay. So, yun po. And bali po, nagtutulungan kami doon sa dalawa namin ginagawa. Oo, kasi parang yung kailangan, syempre, yun yung way ni Lord, yung provision, manggagaling That's doon. right. Yes, di ba? ma'am. Para masustain yung... So, it becomes sustainable yung mga proyekto po na sinimulan din po ng Diyos. Correct. Yan. Ayan, pasok po tayo Okay. dyan. So, pero bago yun, na parang na-mention nyo rin sa akin na kayo ay, parang yung heart nyo talaga ay para tumulong. Opo. Oo, Yes, ma'am. Parang yung background nyo, parang Yes. dati nagtumutulong din, nakakarating kayo Yes, ng bansa. tama po. Ma'am, kasi we're both involved sa Pinos Pinos Aid Organization sa Australia po. And ang tinutulungan po naming bansa ay Vietnam, mga Sting tribe po, mga tribal So people. we were going there for 5 years. Yeah, 5 years po, pabalik-balik po Until kami. umuwi kami dito, nakita namin, ang daming mahihirap dito, nagpupunta tayo sa Vietnam. Nung dumating nga po kami, wala naman po kami mga kakilala kasi nandun po yung mga family po namin. Hindi namin alam how we will start, but along the way, it is the grace, the mercy of God, the guidance of God that brought us here. Kaya nga, nasimulan namin to nung dumating kami to, wala kaming kakilala at all. Oo, ang galing. Parang si Lord lang talaga provide ka nito. Parang ako nang bahala, sumunod lang kayo. Yun Just po, obey. obey, Like, exactly. Exactly So, po. yeah, it's a step of Exactly. faith. Yes, yes. Opo, it's a journey of faith. Until now, it's a journey of faith. But Amen. we're Opo, enjoying so much this journey with the Lord. Opo. And ngayon, eto na, tuloy-tuloy. Kailan pa po, to be exact, kailan yung, anong year? We came Simula? here January 21 in this place, 2017 po. This is our 8th year. In next month po, 8th year po namin. Aba, dumaan kayo sa pandemic, nandito kayo ha. Yes, ma'am. Nandito na kayo. Opo, opo. Okay. So ito po ang ating pong processing facility. Dito po muna ginagawa ang mga raw materials po. So iba-iba pong mga raw materials ang nandyan ang rice bran, nandyan po ang sodas, nandyan ang molasses, iba't ibang lugar po ang pinanggalingan. So dito po ang mixing area po. So mini-mix po natin galing po sa DOST itong mga equipment po na ginagamit po natin. Support po nila dito po sa Bliss Farm. Ito po ngayon ang kinumpose po na na-mix po nating raw materials. So ang nangyayari ma'am, pagkatapos po nating makompose for 14 days, binabag po natin yan. Gusto ko po ipakita sa inyo kung paano po nagbabag. Nung nagsisimula po kami, ang nagagawa lamang po namin ay, nung wala kaming bagging machine, nakakagawa lamang po kami ng 200 every hour. 200 na bag. 200 na bags every hour. Manual po talaga, ginaganon po talaga yan. Pero once we had the machine, nakakagawa po tayo ng ilan doon nagagawa natin sa isang oras? 1,200. So, yes ma'am. So from 200 Total lang pala. to 1,200 per hour. Okay. Ang production po namin kasalukuyan dito ay 2,500 fruiting bags a day. Kasi po ay, ang ginagamit namin, the old way of pasteurizing yung pong mga fruiting bag. But now that DOST again, nag-loan po, kasama po kami sa programa po nila na bago set-up program. Yes, I know that. Yes, ma'am. So, binigyan po kami ng boiler at saka autoclave, ma'am. So, before, we can do 2,500 a day. Now, we can double the production. We can produce almost 6,000 a day because of the help of DOST pa. Okay. So- So, yung lahat ng raw materials na needed, walang nagiging problema. Well, so far, wala naman po, ma'am. But kasi meron naman po kami mga contingency plan. Pag alam po namin na yung milling where we get our rice bran, sinasabi po sa amin na may shortage na ganito, we usually stock up our raw materials po. Bumibili po kami ng supply for 1 year. Parang yung molasses po, good for 1 year po yan. Kaya po kahit nung may Pandemic. pandemic, 2 weeks lang sila na-stock and then nung pwede na kami lumabas. Kaya sila po lahat may trabaho pa rin kahit na pandemic. Yeah, wala pong natigil sa Walang pagtatrabaho. Oh, walang naguto. Wala diba? po. Provide pa rin ang Lord, no? Yes so, po. Ayan, kita natin yung inyong vision and mission. Yes. Napaka-importante niyan, ano, sa isang
company, di ba? Ang inyong values. Sige nga po, what's your vision? Okay, Miss? our vision is we believe that best life is serving society. That's where the word bliss came from. okay. Sabi nga po namin, therefore we will create opportunities to improve people's lives and impact communities. Ito po ang aming adhikain na binigay po sa amin ng Diyos. And our mission, ate? We will accomplish this by establishing a threefold business structure that will provide multiple streams of income. Kaya po meron Kaya- tayong Truly Yours, meron po tayong Blissiya. cafe, Blissiya. Tapos, provide livelihood for the community. So, yung mga staff natin sa paligid dito sa barangay namin sa Paho at saka barangay sa Esperanza, doon po lahat galing yung aming mga staff. And during school holidays po, pumapasok yung mga estudyante. Yung mga scholars. Oo, na naggagawa po sila dyan to para may pandagdag para sa may pandagdag mga kasi projects nila, di super pambaon. bagang bayad sa kanila. So kung mabilis sila, malaki yung Kikitain naiipon po nila. Ayun. Tapos po ito, yung pangatlo is share knowledge by creating a center of excellence for mushroom production, manufacturing, and business processes. So, nung Last August po, LSA na po tayo, Learning Site for Agriculture for mushroom production. So, ibig sabihin, pwede na siyang puntahan ng Yes, ma'am. para i-attach sa isang mga Schools? sa schools. Yes, no? ma'am. Para mag-tour, Yeah. educational tour. meron na Tama ba? pong 2 years ago, Marami na ma'am, po. nag-start na po yung educational tour from Manila, mga schools po doon. They come here for their educational tour po, ma'am. Tapos nagko-conduct po tayo ng Seminars. seminars training para sa mushroom production. So, kaya po yung LSA is importante kasi may recognition na ng gobyerno na okay, ito yung ating credible. It's a learning site for Yes, a agriculture. learning And I site. think we are the first learning site for agriculture sa mushroom production po. Okay, talaga. So, Yeah. talagang in-embrace nyo na Ang Opo, ma'am. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Okay. Ito bang bagging process po ang tawag po namin dito, ma'am. So, binabag po yan. Pagkatapos pong mabag, ipapasteurize po doon sa aming autoclave. Yan. Okay. Kasi, ito yung tutubuan ng Yes. mushroom. Okay. Now you can imagine. Oo. Ito po ang inoculation room. It's a clean room po, air-conditioned room. Kasi po bakit air-conditioned room? Kasi po ay na-pasteurize yung ipapasok ditong fruiting bag. So, ang linis-linis ng fruiting bag. So, kailangan po kasi sterilize lahat ng ginagamit po rito. Kasi dito na po itinatanim yung spawn kung saan magmumula na po yung mushroom na pupuntahan natin mamaya. At yung mushroom na kakainin nyo. Welcome po sa ating inoculation room. Yan. So, ito po ang team natin ng inoculation room. Yes, ma'am. Yan po yung buto. Ang tawag po dyan ay sorghum. And the sorghum came from Australia, ma'am. At saka sa Ukraine. Hindi po siya local kasi wala po tayong red sorghum na ganun po karami dito. So, imported po yan. Yan. Nakakasupply pa ang Ukraine ngayon. Ngayon po, nakakasupply na naman po sila. So, those are the 3 countries at saka Thailand pala yung kinukuhanan po namin. Yan. Ganun po ang ginagawa. Pag mature na po, yung spawn, sinusungkit po siya. Yan. Teka, ma'am. So, from there, No, ma'am, from here first, susungkitin. Tapos yung nasungkit, yung po ang itinatanim doon, ma'am. Yan. akala ko sa lang Hindi siya yung pagka-kumulog, kumidlat. O yung mga mushroom na tumutubo. Mahirap na proseso to, ma'am. Oo. So yan po. Titignan naman po natin kung paano ginagawa yung spawn. Kaya po yan ng up to 4 months, ma'am, bago po itanim. But, yes, ma'am, opo. So, dun po sa laboratory, titignan natin kung paano gawin So, ito yung sinasabi na spawn. naggaling ng... Galing po, Naglagay nito dito. kami po. Next door po, yung ating Next door sa laboratory, wala na po kami binibili sa labas. In-house po lahat. Kami na rin po ang gumagawa. When we started, we're buying that spawn, ma'am. Pero ngayon po, we're doing everything here. Yan. Ito po ang ating laboratory technician. Ang head po ay si Michelle. Assistant po niya si Daisy. Dito po nagmula, ma'am, sa sorghum from Ukraine. Yes. Para siyang munggo, ma'am. Oo, yan. You can eat it. Ito Talaga? ng abroad, ng Ukraine, ng Thailand, at ng Australia. Australia. Yes, Yan, ma'am. yan.
So, ilalagay siya sa... Kayo po sila po mag-i-explain. Sige, halik kayo. Saan ilalagay? Nasaan yan, Abe? Ay, ano po, galing wala po kasi kami preparation. Okay, Pero okay. nilalaga po siya. nilalaga pala. Tapos, dinidrain po siya dito. Pagkatapos po i-drain, ilalagay po siya sa bote. Pagkatapos po, i-sterilize naman po siya sa pressure cooker. Tapos, pagkatapos naman po noon, saka na po siya tataniman po ng tissue culture po yun. Yung nagmumula po talaga sa aming mushroom po. Nabunga ng mushroom po Nabunga ng namin. mushroom po na healthy po siya. Para ganun din po yung kalalabasan niya po. Magaling. Tignan po natin tong laboratory po dito. Yan. Explain mo sa kanila. Na-connect nyo na, ma'am. So, dito, ma'am, nagko-culture po sila rito, ma'am, ng mushroom. Yan po, yan, kinukulture po yan. Tapos po, pagkatapos ng culturing, tinatanim po, yung ilalagay po sa sorghum. Kaya makikita po ninyo rito, ma'am, oh, yan po yung na-culture na tissue na itinanim po sa sorghum. After few days po, dumadami na po, nag-spread na po siya hanggang maging ganito. Pag mature na po, yan na pong itatanim, ma'am. So that's how it works. And it takes 3 weeks. 3 weeks? Ito po, ma'am, ang bago. Yan. Ito pong sa taas. Katatanim. Mushroom po yung tinanim sa loob. Tapos po kumakalat po siya hanggang maging ganito. Pag ready na po siyang itanim, yan na pong itatanim doon po sa bote. Ang dami palang process bago mo matikman ang napakasarap Exactly. Yung pukala po nila, ang simple lang, ma'am. No, it's very tedious, ma'am. Very tedious, and the most tedious is the laboratory po. So, kaya Oo, ano. diba? Kasi Kala- matitikman mo, ang sarap. Parang akala mo, ano lang, frinay lang, basta-basta ganun. That's right. Ang Pero dami ngayon, palang ang maganda- pinagdaanan. Oo, maganda nito. Ano na siya talaga? In na siya, no? Yes, ma'am. Na siya Yeah. ngayon. Actually, what we produce here is organic po. That's why we're also promoting organic. We're working with DA po para ma-certify po tayo na organic farm for oyster mushroom. Kasi wala pa pong organic farm talaga na certified ng DA na oyster mushroom po. So that's what Kasi we're working although- with BAPS, ma'am. Yeah. So, although wala pong mga chemicals na nilalagay, so we'll say organic na yun. Pero kailangan po syempre... You have to go through a You have process. to go through a process sa gobyerno to be certified talagang organic. Oo, kasi i-check Kasi- nila talaga. Opo, Yes, i-check ma'am. talaga yung body can claim kasi. Of Exactly. course, of course. Exactly. Opo, ma'am. Oo. So, Pero based dun sa ginagawa niyo dito, you're organic. We're confident practicing. na- Yes, ma'am. We're very confident everything is organic here. Kasi, ma'am, edible to. After we harvest, we make it as a salad. Kinakain na po Pwede namin. mo We don't kainin. wash them. That's right. Kinakain na po namin diretso. Pwede siya. Kaya, ano. Sige Opo. Next naman. Sige. Po ay tignan na po natin kung paano po siya namumunga. Dito po. One growing house can accommodate 20 to 22,000 fruiting bag. So we have 6, kaya sabi ko po kanina, we have at least 120,000 po. Oh, ma'am, ang pangalan mo dyan, Job. Opo, Job. Kasi dumating kami sa time, ang dami po namin trials, we almost gave up. So, may kwento, ma'am, kung bakit. The first one is Joshua kasi warrior. Doing Farther. exploits po dapat. Yeah. So, kaya yung So, unang lahat- pangalan, lahat po ng Joshua. May kubo kwento, namin, ma'am, may ayaw na kwento. namin. That year. Hirap na kami. Tinayo namin to. Sabi namin, ano ipapangalan natin? Sabay pa kami, Job. Diba? Iba talaga. That's diba? right. Pag- Yeah. So, ito po si Samuel. Opo. Propeta po. Propeta po. Yeah. Thank you, Jenny. Si Jenny po ang ating supervisor. Ma'am, yan na po ang kakainin nyo. Oh, ito Ito. Yes, ma'am. Actually, ito na. Ay, sorry, ma'am. Medyo hindi pa, lalagyan pa kasi ito. Gaano katagal niya nagagamit? Alika, Jenny. Oo. So, yung bawat bag na yan, gaano siya katagal maglalast? It will last for 3 months, si Jenny po. Ang tagal namin kasi kailangan po namin mas maraming volume ng mushroom kaya 3 months po. Pero pwede po siya mag-exceed hanggang 5 months. Kaya lang po, habang tumatagal, umuunti po yung Yung napoproduce niyang mushroom. Pero more or less, dun sa 3 months na yon na max, na at least minimum, ilang kilo ng mushroom ang napoproduce niya? I would say, ma'am, ang minimum po would be 300 grams. Ang 300 napoproduce niya. Per bag. Opo, per bag po, ma'am. Okay. Oo.
So, pag talagang ang ganda ng bunga, ang lalaki, mabigat, umaabot ng parang ito mo, ang laki. Yan, so mga ano yan, no? 10 po yan. Yan, oo, ito pa lang, ma'am, isang harvest pa lang, 100 grams na. 3 months po ka mag-harvest, ma'am. Yeah. So from here, we pick them up, we bring them sa Blicia, and that's what we cook, ma'am. So nagsisimula po siyang ganyan, ma'am, and then after 3 days, lumalaki at palaki po siya ng palaki. Hanggang sa, ito po ay siguro mga, ito 2 days, no? Jen? Oo. Bukas po ma'am, pwede na po siya. Oo. Ayun, yun pala ang tanong ko. So, gaano katagal siya bago i-harvest? Everyday po kami nag-harvest from sa ganong itsura po. Ito, ma'am, pwede na pong i-harvest yan. Pwede na itong i-harvest? Yes, ma'am. Mm-mm. Pero ilang araw siya dyan ba? Bago maging ganyan kalaki, Jack. 3 weeks. Jen. Sometimes 2 weeks, sometimes 3 weeks bago mag... Ano, ang tinatanong ni ma'am, pagka maliit, gaano katagal bago pwede mo ng 3 days after. 3 days after? Oh. Yeah. So, kailangan niyo pala talaga ng malaking place. Yes, That's right po. ma'am. So, hindi po pwedeng isang growing house lang kasi Marami hindi naman pong volume na lagi- orders. Kung marami kang orders, dapat meron kang mga pagkukuhanan. I know. Oo, yun na ano ko i-imagine ko. Opo. Yes, ma'am. I see. Kaya it's And difficult then, for people. ano naman, kunya, andyan na sila, how do you take care of them? Parang wala na siyang, ibig sabihin, andyan na yan. Maintenance management po nun, Jen. Ano, yeah. Dito po tayo para makita po niyo. Ano. Araw-araw po namin pinapanguhanan. Kaysa- Pagpapanguha po, nililinis na rin namin yung mga pinaggupitan. Kasi po, sometimes po may natitira pong dry. Katulad po nito, kailangan po maalis namin siya. Ngayon din po para hindi pa mahaya ng kulisap. Kasi may natural na kulisap din po ito eh. Katulad po ng hanip. Talaga pang sumisibol sila. Kaya araw-araw po dapat malinis. Yun, linis, maintenance. Yun pala yung, pero wala na siya, kasi nga organic, so wala nang iba pang pwedeng nagagawin. Tubig Basta na lang? kailangan mo Tubig. Ayun, tubig po? Yes, ma'am. Opo. Paano siya tutubigan? Okay. I-spray? Yes, Yun ma'am. lang po. Meron po kaming iba-ibang stroke. May misting, may flat. Pero ang karaniwan po namin ginagamit misting. Lalo na po yung halimbawa po, ganito na po yung mushroom. Kapag sobrang nabasa po siya, kailangan po, maninilaw po siya. Kaya kailangan po ingat din sa pagdidibig na hindi po direct na tubig sa kanila. Kundi dito po sa floating bags. Dapat dito tatama. Kasi ito, masisira to pag na, so, Yes. napaka, And would you believe po, ang aming ratio po ngayon dito, 1 person takes care of 20,000 fruiting bag. Dati ma'am, 4 sila, di ba Jenny? Nagsisimula tayo, 4 po sa isang growing house. But now 1 person can manage 1 growing house, 20,000. Yes. Doing everything, ma'am. Yeah. And if you notice po, ma'am, hindi lang po itong fruiting bag ang tinitake care nila, pati po yung ating Floor. growing house, Na pati very po yung paligid, ayos. Oo. pati po sila kasi bawal pong pumasok na hindi nag-shower. Yeah, it's a requirement here in the farm. Requirement po. Kailangan mag-shower in the morning. Yeah. Kasi di pwede mag-perfume. At saka din po kailangan masaya. Hindi po pwedeng depressed na nag-aalaga. Kasi naapektuhan din po yung mga mushroom po. Alam po, kilala nila yung boss nila. Alam nila, somehow, it's a living organism, ma'am. Yes. So, ramdam ka po nila. Parang ngayon po, ramdam po niya yung mga diba, meron mga sometimes people na nagpupunta rito, tapos ano nangyari sa mushroom natin? Natuyo, ganyan. Damdam po nila yung dala-dala mo rin eh. Kaya we're very careful sa mga pumapasok po rito. So, Natatahanan po, sabi nga namin, Yeah. sabi nga ni Jess, living organism. So pag pumasok ka po dito sa growing house, nainitan ka, ibig sabihin naiinitan yung mushroom. So kailangan mo magdilig, kailangan mo mag-mist. sabi nga po nila, they feel you. they feel you. Oo nga. So, you can feel us ngayon. Opo, so yan po yan. First time kong makapasok sa Sa growing house? Okay. Usually, parang natatanaw lang. Yes, ganun. ma'am. Pero ngayon, itong actual na to. Yeah, po. At kung mapapansin niyo po, ma'am, pati yung likod bukas. Kasi namumunga rin po yung likod. Yeah. Kabilaan siya. Kabilaan. Yes, ma'am. At kasi it has a mind of its own. Kaya hindi mo alam kung saan magsisimulang mamunga. I would say 80% or 70% nagsisimula sa harap. Pero tignan mo ito, ma'am, ang lalaki sa likod, oh. Tapos isa lang sa harap. Mga ganyan. And then look at that. So, nagsisimula siyang sumibol po doon. Yes. Yan. Kaya nakakatuwa, nakaka-distress naman. Makita mo pa rin, creation pa rin yan ng Diyos.
Sige po, sasampulan Ito po si natin Ruth. ng ano. Dito ang ating sorting area. Si Ruth. Bakit ate si Ruth? Oo, bakit si Dahil Ruth? di ba si Ruth nag-harvest, Yes, kay, Yeah, wawas. Ito po ma'am, when we were starting, may prize po yung nakaka-memorize ng mission, ng vision. So, yes ma'am, kasi it has to be in the heart. Yes. Yes, Correct. It should be. that's right. Kasi yun yung magpapaalala ng Yes, kung bakit ka function nandito. niya everyday. Yes, Kapag yes, hindi ma'am. niya alam yun, hindi niya alam Yes. yung trabaho niya. Yes. One Yes, of the one Sige, of the salamat. important things na inano po namin lalo na nag-umpisa kami is maano yung mindset nila, ano ba itong ginagawa namin. Kaya sila po, alam nila kung bakit namin ginagawa, how important yung ginagawa nila sa in the overall scheme of things. So kasi po, pati yung pagkadala kami ng mga goods sa mga ITA, kasi meron kaming community sa Zambales na tinutulungan. IPs. Opo, IPs po. Kasama sila nagpapak. So sabi namin, hindi kayo makarating doon, pero kasama kayo. You know, sorry. Opo. Yeah, so they know. Ito na yung mushroom. Opo. Yes, So, ito po ma'am. We na-harvest harvested na. them. So, kinu-QA po nila yan. Tapos, Chine-check. ilalagay sa mga bags kamukha nun kasi meron pong kukuha Tatanggalin bukas. po nila ito, QA ma'am. pa. Oh, yes, yes, ma'am. Kasi nga ito, kasi may kusot, may ano, tatanggalin yan, ma'am. Brina-brush po yan kasi nga po edible, ma'am eh. You know, so nililinis po muna mabuti bago po ilagay po doon sa chiller po, ma'am. So, ganyan po So, pagka-harvest, ma'am. Na-harvest nila, ganyan. So, kaya kailangan gugupitin pa nila. Pakita mo dyan. So everyday po, Look may at this, ma'am. requirement kayo. May kailangan. Ang ganda nito. Oh. Yes, ma'am. Kasi ang kagandahan, yung iba, talagang gusto nila yung aming produce kasi ano siya, makapal, It's maputi. Florida po kasi ang variety po Tsaka namin. hindi madaling Maging slimy, masira. Slime, After, masira. even 3 days po after harvesting, chiller. hindi nagbabago po ang quality. Yes. Unlike other variety, nagiging slimy po, merong Yellow, discoloration. naging Pero ito po ay, it maintains its freshness for at least 3 days pa po. Yes. Yeah. And then what will happen to yung trash, yung mga ganyan? Ito po ay, Ipakinabang pa yes ba sa ma'am, kanila? ito po ay ginagawa po namin, ito po maliliit, ginagawa po namin siyang pickles. Pickles. Ginagawa po nating mushroom sisig, burger. Yes, kaya wala po nasasayang. Ito pong mga paa, we call this paa, pwede po, pinamimigay po namin kasi marami pong ginagamit po nila to for sisig, ma'am. Mas gusto nila to kasi matigas, para raw karne ng inunguya. So, meron po mga nagpupunta rito ng mga kaibigan. Ay, di ba yung tinatawag din na yung sa burger nga? Oo, Yes. yes. Opo. Na, di ba, Opo, ma'am. yung mushroom ginagawa nilang extender? Opo. Yes, Oh, yeah. Yes. that's the one. Opo. Ano pala yun? Okay. Nakita nyo na ma'am, marami pong varieties ng mushroom but we're focusing, if you notice, sa oyster mushroom po. Kasi po ay, ito po ay isa sa mga uri ng mushroom na pinakamarami pong vitamins and minerals amongst other mushrooms. Kaya po sa Western countries, kasi they're very advanced in research, kaya po, ito po ang pinakamahal sa Australia po. Talaga na variety. Yes, ma'am. Mas mahal kesa portobello, shiitake, mga ganyan. Ang oyster mushroom, ma'am. Kasi nagpunta po kami, umuwi kami. Doon sa malaking supermarket. We look at Pero the nakita namin yung prices. The most Nagulat expensive. kaming dalawa. Kasi mas mahal pa siya kasi sa ibang klase. Because of the richness ng vitamins and minerals po nito. Oo. Ano nga yung mga top vitamins and minerals na galing ng mushrooms? Antioxidant ba? Yes, number one. Anti-inflammatory. Yeah. Vitamin B, vitamin C, yun po yung mga yun. Thiamine, niacin. So, very unique po talaga itong oyster mushroom. Yan. So, mamaya po, matitikman po ninyo at sana lumakas kayo. Ayun, ang aming aabangan, di ba? Yes po. Yan, later Kaya sa pupunta cafe. naman po tayo sa cafe, sa Blicia Resto Cafe. Okay.
ihahalin tulad niyo po dito sa oyster mushroom at ano pong tingin niyo mas masarap? Premi, ba't mo ako binigyan ng exam? Bakit may exam ako? Premi, gusto ko lang matikman yung mushroom eh. Sige ma'am, alika. Oo. Sige po. Yan. Okay, yan. Titingman ko doon. This is, yes, and this one, Freshly, ano po, ulit. freshly cooked na sisig mushroom. Yan, okay. Sige, okay. Thank you po, ma'am. Okay, thank you. Sige, so, tikman ko na siya. Tikman ko na. Binigyan ako. Mushroom ba yun? Yes. Ikaw na. Grabe. Parang, akala ko totoong karne siya, yung sisig talaga. Parang hindi ka na-deprive ng karne. So, yung tanong mo, eto na yun, oyster Oyster mushroom. mushroom. The best siya. So, and sabi nga, masarap na siya, affordable pa siya. Tsaka kung ikukumpara mo dun sa other mushroom, this is the best. Kaya, sige, dito na ako. Hindi, kasi nga, usually, hindi na, di ba, usually hindi ako mahilig eh. Pero ngayon na natikman ko siya, sarap pala. Kaya, ayan. So, ngayon, alam nyo na kung anong paborito kong mushroom. O paano ba yan, Consi? Nalamangan na naman kita. Eh, di maglaway ka na lang. Sige po. So, bakit ako ganito kaganado? Siyempre, lagi nating kapartner ang Immune Advance at ang Plavon Pro, mga produkto ng Rich Corp. Hanggang susunod. Bye! Super umaapaw na kaalaman, di ba? Tungkol sa mushroom, ang akin pong nakuha, natutunan dito po sa Bliss Farm. Best Life is Serving Society. Pambihira, di ba? And umaasa po ako na ganun din ang naging impact sa inyo matapos niyong panoorin itong ating episode na to. So, iba talaga, no, kapag po ang ating ginagawa, negosyo man yan or kung ano, kapag tayo po ay guided ng Lord, sa Kanya tayo umaasa ng wisdom and ng direction, talagang kahit na mahirap gawin, gumagaan, no? Gumagaan dahil meron tayong kasama habang while doing it, right? So, sana po na-encourage kayo, na-inspire dito po sa ating episode na ito na ginawa ko. Natuto tayo kung paano mag-culture ng mushroom and then, syempre, later on, maging isang negosyo. Pero kakaibang negosyo nga po yung ating natutunan dito dahil itong Bliss Farm ay, meron silang advocacy, kumbaga, meaningful business, di ba? May advocacy siya, hindi lang siya after sa profit. So, kaya nga po, lagi namin sinasabi ni partner Consi, di ba, sa bawat lakwatsa po namin na ginagawa, dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aido Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!